Okay, so good morning everyone. So in today's tutorial ay bibigyan po natin ng kasagutan ang mga katanungan ng ating mga mamamayang Pilipino na mga nauna nang nagtanim ng mga Aquilaria malacenses at ngayon ay malalaki na ito. Kaso ang problema nila, ito ay hindi legally sourced kasi ayon sa kanila, kinuha lang nila yung mga seeds or seedlings doon sa kabukiran na galing sa mga natumbang agarwood or Aquilaria malacenses mother tree, lalo na dito sa kabundukan ng Leyte. So, ito po ang mga kasagutan gamit ang ating Messenger AI. Disclaimer lang po, ang information po na nakukuha natin sa Messenger AI ay maaaring hindi detalyado or maaaring hindi kompleto. Mas maigi pa rin na kumonsulta kayo sa pinakamalapit na DNR office sa inyong lugar. So ito ang aking senaryo. Nanguha ako ng Aquilaria malacenses seed sa wilds kung saan ang mother tree ay natural na tumubo lang at namunga ito at ang bunga ay aking kinolekta at itinanim sa titled na lupa ko. Ngayon malalaki na sila at gusto ko irehistro ang aming agarwood farm sa DNR dito sa Leyte Region 8. Ano po ang step by step process nito para maligal ang aming agarwood operation at legal din ang aming pagbenta pagka nakaproduce na ng mga puno ng agarwood resin. Sabi ni Messenger AI, upang ma-irehistro ang iyong agarwood farm sa DNR at makakuha ng kinakailangang permit, sundin ang sumusunod na hakbang. Mga hakbang para sa rehistro ng agarwood farm. Una, tiyakin ang pagmamay-ari ng lupa. So, dapat ang lupa kung saan itatanim mo ang iyong Aquilaria seedlings ay titulado sa pangalan mo. Okay? Or may tax declaration sa pangalan mo. Pero bawal po ngayon ang tax deed pa lang. So, dapat titulado talaga yung lupa kung saan itatanim mo yung mga Aquilaria seedlings at dapat nakapangalan sa iyo ang titulo or nakapangalan sa parents nyo kasi pwede yan family owned. Pero yun nga, kailangan lang may mga SPA or kasulatan between family members. Depende sa agreement at hatian doon sa magiging kita sa agarwood resin. Pero ay highly advised na solely owned talaga yung lote. Kumbaga, sa'yo lang talaga yung lote at sa'yo nakapangalan yung titulo para isang tao lang, mas madali. Pangalawa, alamin ang mga regulasyon sa inyong rehiyon. So, makipag-ugnayan sa DNR office dito sa Leyte Region 8 para malaman ang mga particular na regulasyon at kailangan na dokumento para sa agarwood farm sa inyong lugar. So, unang-una, ang DNR, nag-a-allow na sila ng propagation pero highly regulated. So, yun yan, na-mention ko yung unang step, dapat titulado yung lupa sa pangalan mo. Pangalawa, legally source yung seedlings mo. Okay, bibili ka sa mga registered nursery at magpro-provide sila ng wildlife culture permit. Ngayon, yung senaryo ko kasi ganito, kumuha nga ako ng mga seeds, so wala pa ako sa wild, wala akong legal source. Okay? So, yan yung bibigyan natin ng liwanag. So, ito, kumuha ng wildlife collector's permit. So, pakakarinig ko pa lang itong wildlife collector's permit from the root word collectors. So, parang isa itong permit na nag-a-allow sa'yo para manguha ng seed sa wild siguro. Maybe. We'll ask DNR dito sa Region 8. Update ko po kayo mga ka-agar. Kung hindi ka pa kumuha ng WCP, kailangan mo itong kunin bago mo simulan. Okay? Ang commercial na pagpaparami ng agarwood. Ang WCP ay kinakailangan para sa pagkolekta ng mga binhi o seedlings. Yun nga, yung scenario is kumuha ako ng mga seeds pero wala pa akong wildlife collector's permit. So, ang tanong dito, ito. Pwede pa ba ako makakuha ng wildlife collector's permit kahit nanguha na ako ng Aquilaria seeds sa wild at naitanim ko na sila sa mga nasa 600 ang naitanim ko at ngayon malalaki na sila? Ang sabi ni Messenger AI,
possible pa rin makakuha ng wildlife collector's permit. So meaning to say, base dito sa Messenger AI, pwede kang kumuha ng mga seeds or seedlings sa wild, pero bago ka kumuha, kailangan mo munang kumuha ng wildlife collector's permit sa DNR. Okay? Again, mga ka-Agarwood, based sa information dito sa Messenger AI, pero i-clarify natin to sa DNR, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na DNR office sa inyong lugar to clarify things out. Sabi ni Messenger AI, pwede daw kumuha ng mga seeds at seedlings sa wild, pero kukuha ka muna, okay, ng wildlife collector's permit sa DENR. So ano nga ba ang mga requirements ng pagkuha ng wildlife collector's permit? Okay. So, itanong natin, ano ang requirements? Kaso, nakapagtanim na nga tayo. So, ang next na question natin, ganito. Wala pa akong papel na magpapatunay na naitanim ko na ang mga nakuha kong Aquilaria seeds sa titled kong lupa. Ganito na lang. Paano yun? Kumuha na ako ng mga Aquilaria seeds at seedlings sa wild, bago pa ako kumuha ng wildlife collector's permit. Ano kaya ang solution nito? Maliligal din pa kaya ang mga agarwood plants ko? Yan. Kung kumuha ka ng Aquilaria seeds at seedlings sa wild bago ka kumuha ng wildlife collector's permit, may mga posibleng solusyon para gawing legal ang mga halaman mo. Mag-apply para sa permit ngayon. Pwede kang mag-apply para sa wildlife collector's permit at wildlife permit ngayon pa lang. Sa application mo, ipaliwanag mo ang sitwasyon mo at magbigay ng detalye tungkol sa mga halaman mo. I-report ang mga halaman. I-report mo sa DNR ang mga halaman mo at magbigay ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga ito. Maaring may mga programa o polisiya ang DNR na nagbibigay ng amnesty o mga benepisyo sa mga nagbo-volunteer ng informasyon. Okay. Kumuha ng mga dokumento na nagpapatunay sa edad ng mga halaman mo tulad ng mga larawan, resibo, o iba pang dokumento na makakatulong sa pagpapatunay ng legalidad ng halaman mo. Kumonsulta sa DNR, makipag-ugnayan sa DNR para sa detalye at gabay sa proseso. Mahalaga na maging honest ka sa iyong aplikasyon at magbigay ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga halaman mo. Ang DNR ay may mga programa at polisiya para sa mga nagmamay-ari ng mga endangered species, kaya mas mabuti kung makipag-ugnayan ka sa kanila. Nakuha ko sa wild ang mga seeds, pero titled ang lupa. Kaso natural lang na tumubo ang mother tree. Kung ang mother tree ay natural na tumubo sa iyong lupa at kinuha mo ang seeds mula sa wild, may mga posibleng consideration. Ayon sa batas, ang mga puno na tumubo sa iyong lupa ay pag-aari mo. Kahit na ang mga puno ay nasa iyong lupa, ang mga species na hindi ay maaaring nasa ilalim. Kumuha ng permit para sa komersyal na produksyon ng yun nga, kailangan talaga wildlife culture permit legally source.
So in conclusions guys, again, i-reiterate ko, bago ka kumuha ng mga seedlings sa wild, galing sa mother tree na tumubo ng natural, kukuha ka muna ng base dito sa Messenger AI, yung Wildlife Collectors Permit. Ngayon, kung nauna ka nang kumuha, tapos naitanim mo na, pero wala ka palang Wildlife Collectors Permit, ang maiging dapat gawin ay pumunta ka sa pinakamalapit na DNR sa iyong rehiyon at i-open up mo. Maging honest ka sa kanila kasi nagbibigay daw sila ng sinasabi nila dito na amnesty, okay? Or mga benepisyo. So, maaaring bigyan kanila ng wildlife culture permit in consideration dahil naging honest ka. Okay? So, yun po. Sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Again, disclaimer, ang mga impormasyon po na nakuha natin ay galing sa Messenger AI. So, maaaring ito ay totoo, maaaring hindi. Mas maigi pa rin na pumunta tayo sa pinakamalapit na DENR. Pero at least mayroon tayong idea. Okay? So, let's be honest in terms of agarwood plantation or farming. So, in conclusion, our takeaways for this tutorial video, again, ang agarwood po or sinasabi natin black tiger or wood ay isa po siyang totoo po talaga ang market nito. You can search it sa YouTube, sa Google. Main product po kasi nito is yung wood oil for perfumery. Okay? At saka yung resin or yung black tiger for incense sa United Arab Emirates, China, or Japan. Sila yung mga buyers niyan. So, mga bansa na nag-start na sa agarwood farming plantation ay Vietnam, Malaysia, Thailand. Okay? So, tayo, nahuli tayo. Pero at least, we are starting. Okay? So, mahalaga, nag-start na kayo. So, kung gusto nyo mag-plantation, mag-agarwood plantation, 3 requirements. Titulado yung lote, nakapangalan sa'yo. Second, legally source yung seedlings mo. Bibili ka sa mga DNR registered nursery. They will give you a copy of WCP. And if you're going to pick it up, they'll provide you a copy of LTP or local transport permit. Or if they're gonna ship it, they'll send you a copy of LTP as well. Okay? And then, kukuha ka ng WCUP sa DNR. Ang mga requirements ng WCUP. Proof of ownership. Tapos, legal source ng seedlings. And then, once meron ka ng WCUP, next is yung inoculation para ma-produce yung resin. So, you can either invent an inoculant for yourself, but I'm warning you, it's not easy. I tried it in myself. Namatay po yung mga puno ko. So, ang magandang gawin is mag-join ka sa mga organization na may mga proven and tested na mga inoculant like Philtai or sa Malaysia kay PM Gaharo. So it depends on you kasi ang Aquilaria species ang binibili dyan is yung resin or wood. Walang kwenta yung milyong puno mo kung hindi yan nakakaproduce ng wood. Okay? Yan yung labanan sa agarwood farming. Alright? Now, if meron ka ng sure na source ng inoculant, you can produce agarwood resin. Next is yung marketing. Okay, sa market, you can ship out yung chips or resin. You can join sa mga group chat na bumibili ng mga chips or resins. And then, you will have to get a CITES permit. Ang CITES permit po ay ginagamit yan para ma-ship mo, ma-export mo yung mga agarwood products mo from the Philippines, outside the country, or other countries, legally.
Again, yung mga requirements ng CITES permit, yun na nga, WCUP, WCP, proof of ownership. Okay? Mayroon akong list ng requirements ng WCUP nasa baba ng video na ito. So, depende pa rin sa regulations ng DNR sa inyong rehiyon. So, yun lang. That's it. That's how to be a successful agarwood farmer. Again, mind you, farming is not for everyone. If you're not passionate about farming, then this agarwood farming venture is not for you. But if you love perfume, then I bet this venture is for you guys. Thanks for watching. God bless everyone. Please don't forget to subscribe, share, like this video. God bless everyone. Happy farming. Bye-bye.